Morning sa inyo lahat yan mga kababayan, mga kaibigan. Dito tayo sa taas ngayon, nagpalitada tayo at yung ginawa ko kahapon kasi nabutan kasi ng ulan mga kababayan. Ngayon ko lang ini-smooth. So, unang-una, good morning sa inyo lahat. Kapag simula na tayo sa ating mga video. No? Thank you so much sa inyong patuloy na suporta. Yan, and ingat kayo palagi para makapag-intro na tayo. Para makapag-start na tayo sa ating mga video. Yan. Kita natin yung in-smooth ko kahapon. Pinapalitadahan ko kahapon na ngayon ko lang in-smooth ko na siya. So, nung unang mga araw mga ka-idol nung akpay mason sa mga kumpanya, ito po yung smooth na ginagawa namin. Ganito siya smooth. Ganito siya kakinis. So, yan ang makikita nyo. So, halos nung una mga ka-idol, yung ginagamit namin sa pag-smooth, yung pagkatapos namin mapahira ng simento ay ginagamitan namin ng yung sako ng simento ng Holcim, yung kanyang papel. Kasi nung unang panahon kasi, ang mga Holcim nung una is ang kanilang sako na ginagamit ay karton pa. So yung karton, tinanggal namin yung karton at ito naman ang hinahagod namin dito. Yung pang-finish talaga niya. Parang nililiha mo. So ganyan po yung ginawa namin. So ganito ka-smooth. Yan po yung ginagawa yun. Kasama natin dito, nag-finishing din. At dito ako sa kabila. Gawa natin ang kanto dito. Paikot ako doon. So, abang-abang kayo mga ka-idol sa ating mga in-upload para at least makapagbigay tayo ng konting tips, konting idea. So, ganito kakinis po yung ating smooth finish. Ang smooth finish sa mga ka-idol ay sobrang napakatibay dito. No? Hindi katulad sa mga rough finish. Yung uso ngayon rough finish na. Kasi nagtitipid yung mga may-ari. Buhat ng nagsilibasa na po yung mga klase-klaseng mga pagpintura. Yung mga pang-apply na pangpahid nila, mga binamasilya, skim coat. So, nung una, wala pa yung skim coat. Hindi pa yan dumating noong 2010 o 2012 pa lang yan. Naalala ko, 2010 bago lumabas yung 2009 o 2010 bago yan lumabas yung skim coat. Nung una wala pa yung skim coat. So ngayon lumabas na skim coat na uso kasi yan po yung mga palitada ay nagbago na. Ginawa na pong rough finish. Nung una kasi smooth finish. So ganito katibay. Kung maalala nyo yung mga building nung una ay matagal masira. Tulad dahil po siya sa smooth finish kasi mabusisi at kailangang hinahagod ng masyado para hintayin mo matuyo bago mo ma-applyan ng ganito yung simento. So yan po mga ka-idol, sana po ay nakapagbigay tayo ng idea, no? At sa sumusubaybay, maraming salamat sa inyong lahat. Kita natin yung paano namin kinantuhan po yung mga kanto dito sa mga poste tsaka dito sa mga wall. Yung ginagamitan na namin ng siya ba'y tagahawak? Mayang hapon pa yan matuyo dyan. Ayan. Okay na po kayo. Mayang hapon. Wala na, tira ni mo dari. Wala na kanto. Ikaw na, usap na eh. Ay, kung nalay tira ni dire. Magabayaw dito. Asa man? Ang pudaya dito no? Gamitan pa rin magunatin nanay dito. Tagalan na rin pagkataod-taod. Bayar ko. No? Sa itukod. Dali, kayo po. So, nakapagpalitada na tayo dito. Medyo wasa pa. Yung delivery ng lupa, hindi na makapasok ko yung may nag-deliver. Nako, nakatambak na 3 load dyan. Hindi makapasok dito sa loob. Ito yung mga idol sa ating ginagawa ngayong araw. Kahapon wala tayong upload, no? Gabi. So ngayon pakita natin po yung unting natapos namin dito ng papalitada kasi yung iba minto muna sa pag-welding kasi
Makaabala po kasi sa pag ano dito. Pag asintada, mahirap pag nawilding na lahat yung mga parallels dito sa loob. Yung banda dito sa kabila. Pinisingan na namin. Yan sa loob. Sa labas pala. So dito, siya dito, hindi na natin pinakinis to kasi hanggang dito lang ang kisame sa baba. Ito yung inismog natin. Hanggang dyan no, kisame natin. Yan po yung update natin. Ngayon, mag-spot muna ako dito. Napakahirap dito. Taas. Gumawa rin ako ng ito, yung humid na patungan ng pagbubuan ko. Nakuha natin yun. Nakahok dito sa ito. Tapos matibay pa rin siya. Para kung pinsingan dito. Punta doon. Balik natin sa Tres Aguas.
natin mga kaidol yung update sa pagtambak ng lupa dito kasi nililibiran po kahapon ng lupa at saka tinatag ng bakho ngayon. Tingnan natin dito. So, latest update dito sa pagtambak ng lupa. Kakaunti na lang, you know. Tambak pa na rin dito sa pinaka, pero hindi pa napuno. Mayroon pang natira doong lupa. Kailangan pa yung kukunin dyan para mailagay dito sa pinakadulo. Dito, hindi pa nalagyan. So okay yan. Kaunti na lang, kaunting tiis na lang, puno na talaga yung panambak dito. You know. Kaunting-kaunti na lang. Kapag umpisa na tayong magkapag-ano nito, makapag gawa ng biga ulit dito. Ito. Gagawaan pa kasi natin ng biga mga kaidol dito sa pinaka floor level niya. So, gagawa tayo ng biga kasi napakalalim ng pundasyon nito. No? Tambak nito ay umaabot na siya ng 202 meters. 2 meters po yung tambak dito na ang lalim po mga kaidol. So kailangan natin magawa tayo ng panibagong yung tie beam, no? So tawag yan, tie beam sa taas sa floor level. So gagawa natin to. Ito po yung natin na hindi pa nagalaw, hindi pa natin na trabaho kasi buhat ng matagal po siya na puno ng lupa, no? Matagal po siya na yan, nadeliveran kasi buhat ng palaging umuulan. Ngayon, yun na po yung kanyang pinaka-latest update na naganap dito. So, counting ano na lang, counting na lang talaga. At mapuno na rin to. So, abang-abang kayo pala sa ating pinaka-latest update dito sa aming project dito mga kaidol. So, yun. Napakalaking trabaho nitong ginagawa namin ngayon. At sa susunod na araw ay gagawin na po natin yung ano dito, yung pinaka truss dito sa pangalawang bubong. May pangalawang bubong kasi dito sa center. Para maging yung baba, yung pinakailalim nito ay maging ventilasyon siya, dito papasok yung hangin. Ayan o. So nagbago na po kasi nung una ay hindi ganito po yung kanyang itsura. Ayan o. Po muna mga kababayan, mga kaidol, ang ating latest update sa pagtrabaho natin dito sa ating project. Maraming salamat po pala sa inyong patuloy na pagsuporta dyan sa ating mga viewers, sa ating mga silent viewers, pati na rin sa viewers sa Pugong Biyahero na palagi pong sumusuporta sa ating ina-upload, ating nanonood. No? Thank you so much sa inyong lahat yan mga kababayan. Sana po ay pagpalain kayo at bigyan kayo ng kalakasan sa araw-araw at ilayo kayo sa kapahamakan. No? Yan po lang lagi nating hinihiling mga kababayan, mga kaidol, na sana po ay nasa mabuting kalagayan tayo at wala tayong iniindang mga karamdaman, mga sakit
Kasi mahirap po magkasakit mga kababayan. So ano tayo, wala tayo sa concentration kung may karamdaman tayo na iniindang sa ating katawan. So yan lang, God bless sa inyong lahat at ingat kayo. Bye bye.